Ngayon naman po pag-usapan natin itong RTB30 na kaka-release lang ng Government of the Philippines, no? So yung RTB Treasury Bond po natin, pag-usapan natin ano yung mga terms and conditions, paano ba mag-invest, ano yung comparison ng returns to other investment products, at saka ano yung investment purpose ng bonds. Okay? So ang katanungan po natin ay ito. Government bond ba natin ay tax-free? Ang Retail Treasury Bond 30, okay? Yung Retail Treasury Bond 30 po natin ay yan po, no? Open po siya kahapon until February 23 na ma-offer siya. No? Ito po ay 5,000 pesos minimum ang kailangan. Tapos in multiples of 5,000 pesos yung pwede natin na invest. And this is 100% government guaranteed. Okay? Ang RTB interest rates po natin ay ayan, no, 5 years po ang term niyan. Ang maturity niya ay sa 2029 kasi 2024 ngayon, no. 5% yung net interest, no, after 20% withholding tax. So yung 6.25% po, itatax yan ng 20%. Kaya ang neto na lang na makukuha natin ay 5%. Hindi pa rin masama, no. Quarterly payment po ang interest at ang offer period natin ay sa February 18 to 23, 2024. Okay. So, ito, meron ding may bond exchange. Pwede rin. Kung meron kayong RTB25 at RTB22, ay po pwede nyong i-swap yan. Okay? Pwede nyong i-swap sa sa RTB30. Kasi magmamature yung isa ng November 9, March 9, at saka yung isa naman ay March 12, 2024 at saka March 9, no? Okay. So, kung holders kayo niyan, pwede natin siya na i-swap, no? So, minimum ng 5,000 pesos, okay? So, pwede ito na over the counter lang ito magagawa. Kasi ako meron akong RTB 25 eh. Magmamature na pala ng 2024. So kasi nabigayan ng 2021. So 3 years lang pala yung bond na yan. So magmamature na siya. So gagawin ko, pupunta ako doon sa binilhan ko, no? And i-swap ko siya, no, to pangalan yan, to RTB 30. Okay? So 1:1 yung magiging palit niya. Okay? So, yan yung natin. And if you take a look at it, no, dun sa mga bonds ko. So, ito yung mga bonds ko. Ayan, no, makikita nyo. Yun, no, nakita nyo RTB 25. So, pwede ko yan na i-swap. Kapag clinic ko yung RTB 25, dun ko makikita yung information. So, yung information natin dyan, okay, yung information natin na makikita natin dyan ay kung kailan siya magmamature. Okay? So March 9, 2029. Tapos din, na mismo na nakikita na mismo yung yung history, mga interest payment na naganap doon sa natin sa account ko. So just to give you an example kung paano ito gumagana. So ito yung ito yung mga retail bonds natin. So RTB 25. Kasi ako first time ko na nag-invest dito nung February 9, 2021. So RTB 25 'yon. So ito lang yung historical na na interest rate ng natin ng historical interest rate ng mga bonds natin. So RTB 29. Ayan. So yung RTB 30, dadagdag na natin dyan. Yan po ay 6.25%. Okay? Tapos meron ding retail dollar bonds. Okay. So yung RTB and RDB, ito po ay programa ng gobyerno. Okay? At ito pong programa ng gobyerno na ito ay nag-i-aim siya para ma-diversify yung investment exposure ng mga maliliit na investors at makatulong tayo sa economic recovery. At sana ang hope natin ay hindi talaga ito magamit sa
corruption, no? Makonsensya naman sila, di ba? So yon, gagamitin ng RTBs, yung proceeds ng RTBs sa infrastruktura, agrikultura, edukasyon at kalusugan. Okay? So ano yung mga general features ng RTB 30? So low risk investment ito, convenient siya dahil pwedeng online lang. Tapos long term yung ating investment. Negotiable and transferable. Quarterly ang interest payments at ito rin po ay napaka-affordable. Kasi nga, yun, 5,000 pesos lang ay pwede nang magsimula. Okay? At mataas naman yung yield kung ikukumpara natin sa ibang mga investment products. Okay. So, yan na yung karaniwang tanong sa akin. So, Sir Vin, saan ba pwedeng magbukas ng RTB? Okay? So, yung RTB natin, pwede tayong magbukas sa Bureau of the Treasury. Pwede rin tayo sa Overseas Filipino Bank at saka sa bonds.ph. Tapos pwede rin actually sa app ng Land Bank. So idadagdag ko dito next time, no, yung app ng Land Bank. Okay. So ito naman yung mga authorized selling agents, no, ng RTB 30. So pwede kayo dito pumunta over the counter, or kung close kayo doon sa mga natin, sa mga bank managers natin, ay pwede naman na diyan tayo mag-open sa mga banks na yan. Okay? So usually ako, kapag mga malalaki na yung yung amount na inilalagay ko, pumupunta na ako sa authorized selling agent. So usually yung mga RDBs at saka yung previous na RTB namin, sa bangko na kami pumunta kasi malaking amount. Yung mga sa apps kasi usually hanggang mga 50,000 pesos maximum lang per day yung pwede na mai-transact dyan. Okay? So, yon. So, paano ba tayo magbubukas kapag sa Bureau of the Treasury tayo pupunta? No? Ano yung gagawin natin? So, mag-login tayo sa www.treasury.gov.ph. Basahin natin yung investment details at i-click natin yung ready to order, tapos i-accomplish natin yung ordering form. Okay? And then, piliin natin yung ating settlement bank. So, may mga choice doon kung anong banko yung pwede. So, pwede mong i-print yun, I think, tapos babayaran mo sa banko and then ilalagay mo yun sa, sa website nila. Agree to the terms and conditions, pay principal cost with your settlement bank. So, pwede rin sigurong online to, no? And then, mayroon kayong matatanggap na notice of successful payment, no, upon proof of investment. And this will be sent through your email. Okay? So, ito naman yung pangalawa, pwede naman sa bonds.ph. So, ito po yung ginagamit ko, no? So, sa bonds.ph, pipindutin mo lang yung cash in. Okay? Pag magde-deposit ka. Tapos, kapag naka-cash in ka na, pindutin mo yung buy. Tapos pag napindot mo yung buy, lalabas dyan ngayon kung ano yung RTB na available. So ito, RTB 29 pa yung naka-example, pero lalabas yung RTB 30, no? Pagkalabas ng RTB na yan, so makikita mo na yung detalye, no? Ano yung mga yield, ano yung amount na ilalagay mo, no? And then, pagkatapos na i-review na yung transaction, tapos i-click mo lang yung buy. So kapag nag-buy ka na, ay mababawasan na yung amount mo, no? Tapos lalabas na siya sa my orders mo, yung RTB na binili mo. Okay? Tapos maganda po kung na meron tayong settlement account dito sa ating RTB, no? Ang settlement account, ito yung bank account na gagamitin kung saan ilalagay yung interest at principal, no? Kapag ibabalik na sa iyo. So, yung interest kasi yan every quarter. Tapos sa end ng maturity, yung last na interest plus yung principal na pera mo, yun yung papasok doon sa account mo. Okay? The amount credited here can be withdrawn na pwede mo na siyang gamitin. So, para kanino yung RTBs, no? Retail Treasury Bonds natin. These are for investors who wants to protect the value of their capital. Kasi 100% government guaranteed nga ito, no? And they also want to have guaranteed income compared to other types of investment. Okay? So, for example, ang gusto mo na passive income, no? Kung gusto, for example, ang gusto mo na passive income ay
let's say 25,000. Eh ang net na proceeds dito ay 5%. Ang net na rate ay 5%. So divided by 0.05. So kailangan mong mag-deposit, mag-invest ng 500,000 pesos. So within 1 year, meron kang 25,000 pesos. So i-divide mo yan, divided yung 5,000 pesos, 500,000. 500,000 times 0.05, no? So 25,000 yan, no? 25,000. Pero quarterly ka babayaran eh. So divided by 4, yan, 6,250 every quarter yung makukuha mo. Okay? At naku, ito pong RTB na to ay mataas yan. Kaya kung ako po sa inyo, ay i-take advantage natin yan. Ano? So, yon. Ano pa? Kung gusto niyo magkaroon ng liquidity, no? At maayos na returns na halos sa kapareho ng mga time deposit sa mga bangko, pero safe na safe, dito po, RTB po ang kasagutan dyan. Okay? So para saan ito? Pwedeng maganda siya for retirement, pagpapagawa ng bahay, kung nag-iipon ka ng pagpapagawa ng bahay, pag-aaral ng mga anak, at saka kung tayo ay nagbi-build ng ating health fund. So okay na okay po ito. Okay. So, maganda rin siya, napampamana. Okay, ayan. Okay. So yun sa ating katanungan kanina, ang ating pong tanong ay, tama o mali? Ang government bond ba ay tax-free? So mali kasi 20% yung withholding tax ng retail treasury bond. Pero alam nyo, yung retail dollar bond po last year, noong November, ay tax-free. Kaya umasa ako eh. Umasa ako na sana gawin din nila na tax-free itong yung RTB 30. Pero hindi. Anyway, so yan yung ano natin, no? So ito lang, i-compare lang natin ano yung mga yield benchmarks, no, ng mga ibang mga investments. So yan, no, yung 5-year RTB, 5% net of taxes to ha. Ang inflation natin 6.6 last year. Oh, 'di ba? So talo tayo sa inflation kapag yung 5% net lang yung asahan natin. At par pa itong si Pag-ibig MP2 at saka si REIT ay hindi rin eh. Sa inflation ha, pag tinitingnan natin siya. Lalo na kapag nag-invest tayo sa stock market, lugi na tayo sa appreciation na, tapos mababa pa yung mga dividends, no, na binibigay. Okay? Ikumpara naman natin siya sa ating SEDPI Co-op joint venture savings na mga kita. So tax-free ito kasi co-op po tayo. No? Yung OOI po natin na joint venture savings, 9% yan. Yung SEDPI Social Microfinance natin, 7% yung regular, 9% naman yung nakapromo. Hanggang February 28 po, ang 29 I think yung ating SSM6. So pwede pa kayong humabol, no? Yung Bislig 1 natin ay 6%, yung Madela 1 natin ay 7.56%, yung Marzan 1 ay 6.2, yung Marzan 2 ay 5.42, yung Rosario 1 po ay 6.48%. Annualized yan kasi last quarter lang nagsimula na maka-earn, no? Yung Rosario 2 ay 6.04%. Okay? So, ang RTD po is a good part of our investment mix for diversification. Kaya maganda po yan na maging bahagi ng ating investment mix. Ako po, si Sir Vince, ng inyong financial guru, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan.